Magandang umaga sa inyong lahat. Gising na o naantok pa? Yes, kasi this is the day of the Lord na maibalik natin ang papuri at pagsamba na nararapat para sa Panginoon. Two weeks na lang Pasko na. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Prepare na ang ating mga regalo sa isa't isa. Kailangan sa isa't isa. No? At saka i-prepare na rin natin ang ating mga sarili kasi meron tayong Christmas fellowship, meron tayong family retreat, no? na nilulook forward natin para sa ating sama-samang bonding. So, babasahin ko, sabi dito sa Jeremias. But before anything else, focus our mind, our spirit to the Lord so that we may experience the presence of the Lord. Sinasabi sa Jeremias 32, verse 16, Yahweh, nilikha mo ang kalangitan at ang sanlibutan sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan. Walang bagay na mahirap para sa iyo. Sinasabi naman sa 24, at sinabi ni Yahweh kay Jeremias, Ako si Yahweh, ang Diyos na lumikha sa lahat ng tao. Walang bagay na mahirap para sa akin. Tayo pong lahat ay manalangin. Siya nga po, Panginoon, na makapangyarihan sa lahat, kami ay lumalapit sa iyong presensya sa umagang ito. Sa aming pong paglapit sa iyo, Panginoon, sa iyong kabanalan, kinikilala namin, Lord, ang aming mga sarili na hindi marapat sa iyong harapan. Humihingi po kami ng tawad sa aming pong mga nagawang kasalanan for the past weeks or days, Panginoon. Ano man na aming mga nagawa, nasabi, naisip na hindi marapat, Panginoon, kami iyong patawarin. Linisin sa aming mga karumihan, pagkukulang at pagkakasala, upang sa aming paglapit sa iyong banal na presensya ay maging karapat-dapat nawa kami, Panginoon. Nagpapasalamat po kami sa iyong pinahiram na buhay at kalakasan. Magandang kalusugan sa araw na ito, Panginoon. Maraming salamat sa lahat ng iyong kabutihan na patuloy mong binubuhos at pinapadama na pag-ibig sa amin, Panginoon. Narito kami, Lord, upang magbalik ng papuri, pasasalamat, pagsamba sa iyong dakilang pangalan. Nawa, Panginoon, ay tanggapin mo ang aming mga hain sa pakikinig ng iyong salita, sa pag-aawitan, sa pagbabalik ng ikapu, Panginoon. Maging marapat nawa, Panginoon, at tanggapin ang aming pong mga handog sa oras na ito. This is the day that you have made, Panginoon, upang sambahin ka at papurihan ka sa lahat ng dako, Panginoon. Kaya kami, Panginoon, ay nakikiisa sa lahat na sumasamba sa oras, sa araw na ito, Panginoon. Sabi nga sa Jeremiah, Panginoon, na walang mahirap para sa iyo at kami ay naniniwala rin na walang mahirap pag kami, Panginoon, ay buong pusong lumalapit sa iyo. Ano man ang aming mga pinagdadaanan, tulungan mo kami, Panginoon, na mag-get through, Panginoon, sa mga pagsubok. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon na maibalik sa iyo ang lahat ng papuri, pagsamba at pasasalamat sa oras na ito. Sa iyo ang lahat ng papuri sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Yan, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Tunay na patuloy na kumikilos ang ating Panginoon sa ating mga buhay. Kahit tayo dumaraan sa ating mga pagsubok, ang Panginoon ay laging nariyan at lagi niyan tayo nating kasama. Kaya naman, inaanyayan ko po ang bawat isa na tumayo upang tayo sabay na mahal sa Panginoon. Sabi nga sa awit 95, tayo na't lumapit kay Yahweh na Diyos, siya ay awitan. Ang batong kubuhan, atin ng handugan, masayang awitan. Tayo na't lumapit sa kanyang presensya na may pasasalamat, siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Sabi-sabi po tayo awit. Now. Ikaw
panatag na kahit kailan, kahit kailan, di ka nakulang. Biyaya mo sa akin, laging ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Sarap ang mahal sa pag-ibig mo. Ikaw ang sasambahin, paligid man ay madilim. Jesus, kahit nasiran mo, kahit may suliranin na, lagi kang aawitikan. Ikaw lamang, kahit kailan, di ka nakulang. Biyaya mo sa akin, laging ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man, kahit kailan, kahit kailan, di ka nakulang. Biyaya mo sa akin, laging ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Panginoon, naghirap at tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Kahit kailan, di ka nakulang. Biyaya mo sa akin, lagi laan ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man, kahit kailan, di ka nakulang. Salamat Panginoon. Salamat mo sa akin, laging laan ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Amen. Hallelujah. Salamat sa pag-ibig ng Panginoon. Kaya naman, patuloy natin handigan ang awitin ng ating Panginoon sapagkat siya ay napakadakila sa lahat. Kaya po pinababa ang kamay. Hanggang sa pagsikat, hanggang sa paglubog ng araw, ang ngalan mo, Jesus, ay papupurihan. Lahat ng mga bansa, sila'y nabiriwan. Ihayag ang iyong kadakilaan. Mula sa pagsikat, hanggang sa paglubog
sa paglubog ng araw. Ang ngalan mo, Jesus, ay papupurihan. Lahat ng mga bansa, lahat ng mga bansa, tayo'y sila'y pagdiriwang. Ihayag ang iyong kadakilaan. Ang ngalan mong manarayami sa sambahin. Pagginaway ang iyong mga ginawan sa sambitin. Ang kabutihan mo'y awit, awitin. Ang pag-ibig mo'y hindi nagmamahalin. Mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw. Ang mula mga Jesus ay papupurihan. Tayo lahat, lahat ng mga bansa, sila'y nagdiriwang. Ihayag ang iyong kadakilaan. Ihayag ang iyong kadakilaan. Sa simula, ikaw ang salita. Pangalan mo'y kamangha-mangha. Sa kalagitnaan ng unos, pinalma mo ang mga alon. Kapayapaan mo ang tumalon. Sa simula, ikaw ang salita. Pangalan mo'y kamangha-mangha. Sa kalagitnaan ng unos, pinalma mo ang mga alon. Kapayapaan mo ang tumalon. Ikaw ang hari ng kaluwalhatian. Diyos ng makapangyarihan. Lahat ng mga labi at mga lahi, sila'y magsasabi, huwag kang hari ng kaluwalhatian. Siya'y nagmula. Siya nga tunay ngang siya'y nagmula. Siya'y nagmula sa walang hanggang Ama. Kaharian niya'y walang hanggan. Sing our hearts out para sa Panginoon. Sa kalagitnaan ng unos, kinalma mo ang mga alon. Kapayapaan mo ang tumalon. Ikaw ang hari ng kaluwalhatian. Diyos na makapangyarihan.
higla sa lahat, sadyang ang Panginoon ay napakabuti sa atin. Pagpili niya, pinaparana sa kanyang kabutihan at pag-ibig sa atin. Kaya naman, patuloy natin siyang handugan ng buong puso na pag-alitin para sa kanya. Ito po yung alitin ito at ialit po natin sa kanya ng buong puso. Sabi-sabi ko tayo. Sa Diyos, kaibuti niya ating Panginoon. Magtatapos sa habang panahon. Maging sa kabila ng aking pagkukulang, biyaya ay patuloy na katulad ng pagsilat ng itong araw, patuloy siyang nagbibigay talang. Kaya sa puso ko damdamin, katapatan niya ay aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat kang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magulang maraasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong Diyos, ika'y aking pupurihin. Sa buong mundo'y aking awitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, sa pagmampunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magulang maraasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bigating, tagumpay man ay naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos. Sa bawat bigating, sa bawat bigating, tagumpay man ay naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka, Amen. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa iyong patuloy na pag-ibig, Panginoon. Mula noon hanggang ngayon, Panginoon, kayo inibig mo, Panginoon. Salamat, Panginoon, pagkat lagi kang nariyan, Panginoon. Sa bawat pasubok na
namin pinagdaraanan, Panginoon. Salamat kasi hindi niyo ako pinapabayaan. Hirap na ng ginawa, ginagawa rin ang Panginoon. Kaya narapat na ang Panginoon sa iyo, pagpuri at pagsamba sa mga ganito. Amen at amen. Buti talaga ng Panginoon sa atin. At hindi ito nagmamaliw. Ayan. Lipat ko lang po sa ating message this morning. Ayan. So, malala, balik lang ng konti for the review. Kailan ba to? 3 Sundays ago? Parang 2 Sundays ago? Hello. Medyo nahinto po tayo dito eh. Medyo nahinto tayo dahil pumasok yung ating anniversary. And then, dinugtungan po natin yung anniversary celebration message natin ng do not be antagonist. Alala niyo po ba yun? Do not be antagonist. And then, ito na. At don't worry, yung ating mga Christmas message, devotional messages, ay this coming Wednesday, Thursday, and Friday. Anong oras yon? 7? 7:30? Ano ba? 8? Anyway, bukas na lang po natin. Basta sa gabi. Literal na simbang gabi. Hindi po umaga. Okay? Patandaan niyo po pag nakumpleto niyo, anong mangyari? Masusunod o matatanggap niyo ang inyong mga wishes. Your wishes come true. Joke lang. Di ba dati ganyan natin, siyam na gabi yun, no? O siyam na madaling araw pala, pero simbang gabi ang tawag, no? Masusunod na ang inyong kahilingan. So anyway, kaya balikan natin ito kasi this is the last passage of chapter 7. At konektado rin naman po ito sa Christmas season. No? Kasi nga, ito yung pagko-compare kay Melchizedek, no? Kay Melchizedek at kay Jesus Christ. You all know Melchizedek, di ba? The foreshadow of Jesus Christ. And bigla na lang siyang sumulpot, no? Sa Genesis, when Abraham won the battle, and he gave a tenth to God through Melchizedek. Kaya yung tenth po, o yung tithe, o tithes, do not tithe it. Tithe, T-I-G-E, H-T, tithe, parang higpitan. Because that's for the Lord. That's from God. Pag nibigay pa nga tayo niyan, hindi pa tayo nagbibigay sa Panginoon eh. Binabalik lang natin sa Panginoon. Okay? So, how much more? Kaya pagdating sa 2 Corinthians 9:6, 7, di ba? Ang nag-aasik ng marami, mag-aani ng marami. Kaya susundin natin law, ay nako, taas nun, 23% at least. Pero ito, 10% lang. Di ba? Hindi pa dati magbigay. Sabi nga lagi, ang illustration ko dyan, pizza. Hatiin mo sa 10 yung pizza. Bilog yun, di ba? Kunin mo isa. Matira pa, malami, no? Marami pang matitira. Ang nangyayari, kinakagatan pa yung isa. So, test me in this, sabi ni Malakay. Sabi ng Panginoon through Malakay. Test me in this. The only verse in the Bible challenging everyone who believes. No? And holding on the promise of God. Not because of the blessings materially, but because of spiritual blessings. Yan po yung dapat nating asamin. No? Hindi yung pag sinabing blessings, naiisip kagad natin material blessings. No. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And all these things shall be added unto you. Yun.
spiritual blessings first. At actually, binigay na yan ng Panginoon. Ephesians 1:3. No? All spiritual blessings given to us through Christ Jesus. So, ayan po yung title natin last Sunday. Superior priest for a new covenant and a better hope. So, si Melchizedek, no, kaya nga sabi kay Jesus Christ, no, in the order of Melchizedek. Bakit? Kasi si Melchizedek, walang pinagmulan, walang genealogy. No? And that's Jesus Christ foreshadowing His divinity, His deity. Kasi itong mga Hudyong ito, hindi naniniwala kay Jesus na siya yung Son of God, the incarnate God, nagkatawang tao, upang tayo ay tubusin. Sabi nga, for the ransom of many. Okay? At di lang po isang grupo sa atin, o ilang grupo dito ng reliyon na hindi naniniwala sa Pasko. Number 1 po yung mga Hudyo. Hindi sila naniniwala sa Pasko. Wala silang Pasko. Sila ang number 1 talaga. In the Bible times pa. No? Kaya until now, naghihintay sila ng Messiah nila. Ang celebrate na tuwing December is Hanako. No? Kaya napapa, hay nako! Hanako po, ano po yun? Celebration, one of the main celebrations nila. Or minor celebration. So, anyway, ayan po, pinapakita talaga ng Book of Hebrews, ng sumulat ng Hebrews, kung gaano kaimportante ang Panginoong Kristo sa mga nananalig sa Kanya. Okay? Chapter 7 pa lang tayo. Ilang chapters yan. Talagang, baga sa ano bugbog na yung ating espiritu. Bugbog, no? Puno na, by the way. No, baka mapagod tayo, masaktan tayo, no? Pero pwede rin, no? Magbubog tayo ng patungkol sa mga katotohanan patungkol kay Kristo. Kasi para sa mga lack of faith pertains to who Christ is. Christology pa lang ito, ha? Parang siyam o 10 ang theology na pag-aaralan natin. So, wala pa yung, ayan, last Sunday, angelology, lahat ng may logy. So, okay, so ito yung application natin last time, to believe more deeply, to pray boldly, to live missionally. Hindi po tayo narito para mag-happy, go lucky lang, parang gano'n, no? Hindi po. Yesterday, we go into mission through our church planting ministry, outreach. We gave gifts, no? Gifts. And then, let's pray na itong mga symbols na ito ay maging mga kaluluwa. Alam niyo po, mga symbols na ito na regalo ay maging mga kaluluwa na inihandog naman natin sa Panginoon. Okay? Kaya hindi pwedeng hindi tayo gagastos. No? May naniniwala sa ganyan eh. No? It seems, sabi doon, it seems all about money. No? So hindi nila makita kung ang mga negosyo nga na secular ay kailangan ng, di ba? Ganon? Panahon. How much more ang negosyo ng Panginoon, o business of God here on earth, wherein the product of it will lead everlasting. Di ba? Eternity ang yan, destination. Kaya ngayon, tinipon tayo dito. Ano yan? Ito yun sinasabi ko kanina. Tinipon tayo dito para lamang makinig tayo ay tinawag upang mamuhay sa ilalim ng makapangyarihan at walang hanggang saserdote. Kaya bilang pagpapatuloy, mga kapatid, kaibigan, so this is our title for this morning, Christ, our perfect high priest. Kasi walang ibang perfect na mag-o-offer, no? O mamamagitan.
intercede for us, only Christ. The hope that holds us forever. Yan. Kaya yung unang kanta natin, yan, isang unang linya, ikaw lang ang pag-asa ko. Di ba? Pag yun ay sa puso mo, talaga namang lagi kang iiyak sa Panginoon. Kaya si Sis Malo, laging umiiyak. Kaya talaga namang pagtotoo sa iyo ito, totoo sa iyo ang Panginoong Jesucristo, talagang hindi mo makakalimutan ang kanyang mga pangako. Kaya let's continue to anchor our hope, our faith, and everything of our lives to Jesus. Amen? Parang hina. Amen. Dapat medyo tayo, Bapticostal, ha? Bapticostal, pinagsama Baptist at Pentecostal. Kasi mga Pentecostal, amen! Meron tayo sa likod, meron pa sa likod na ano yun? Siya yung talagang, amen! Amen! Hallelujah! Kaya mapasabay ka rin eh. No? Meron silang, tawag dyan? Ewan ko ba? Ano tawag sa ganyan? Tagabuyo. Tagabuyo. parang pangit pakinggan, tagabuyo. Encourager, yan, encourager. So, may isang kwento. Actually, may kwento pa ako eh. Mamaya. Para madagdagan. Mamaya. Kailangan makuhook tayo ng katotohanan. True story ito eh. In 1912, alam niyo naman, yung Titanic, ano po? Kailan ba ito pinalabas? Panoodin namin sa talagang, kaya na-break na yung record na ito, na laki ng, nito, kinita. Sank over 2,200 passengers. Expected the unsinkable. Sabi na gumawa na ito, hindi ito lulubog. Yabang, no? But history proved, even what people trust most can fail. Kaya kung maliban sa Panginoon, ang iyong pagtitiwala ay nilalagak doon, hindi sa Panginoon, Jesucristo, sure yan. Lambda this. No? Magfe-fail ka. The world may promise security, but without an anchor, we sink. Kaya, di ba, symbol ng ship, anchor yan eh. Symbol ng mga marinero, no? Anchor. May konting humor lang dito, no? Sabi ng isa, Pastor, my life is like a Wi-Fi signal. Buti may Wi-Fi tayo. Okay yung Wi-Fi natin, kahit pinapanalangin natin yan eh. Sometimes strong, mostly weak, and often no connection. Tapos tatawag tayo sa network na pinag-ano natin, no? Minsan magpo-post pa tayo. Ano ka na ba? Hindi ko natutuloy. Ano ba yung mga, po-post pa sa FB. Saan ka na? Gano'n. No? Pero, in connection to that, parang, sometimes ganyan po yung ating spirituality. Totoo ba yan? Say amen. Aba, may konti lang sabi, yung iba, hindi pa totoo. Hintayin nyo Joke lang. Pero, alam nyo po, hindi pwedeng hindi tayo dalaan dyan. Because we are going to be tested and tempted. Tandaan po niyan. Kaya we need Christ in our hearts and minds. Okay? Let us all be always one heart and mind. Kasi hindi mo kaya mag-isa. Sabi nga ng kilalang quotation, no man is an island. Okay? Even Jesus Christ, pinakita niyan. Diba? Naghanap siya ng kanyang mga disciples. Not perfect na hindi niya kaya, pero gusto niyang, dahil aalis siya afterwards. Sino may iwan? Tama, tama. Ganyan din po ang ginagawa natin. Kaya we pray na marami ang maging lingkod ng Panginoon. Di lamang manampalataya, dapat disciple o disciples. Kasi pag disciples, ang isang manampalataya, automatic, he will or she will serve his master, his Lord, his God or her, no? Kaya, we all feel that. Yan. It's not like our Wi-Fi. His priesthood doesn't fluctuate.
doesn't lose signal and doesn't expire. Kaya tandaan po natin, mga kapatid, kaibigan, hindi siya, referring to our Lord Jesus Christ, kailanman mawawala ng koneksyon. Sabi nga, isang panalangin lang ang lapit ng Panginoon, ang connection ng Panginoon. Hindi na yung parang tatawag ka sa telepono, sa mga hotline, dial 1 if you hanggang 9, no? Tapos bandang 0 kung gusto mo hihintay ka na naman. Tapos pagdating na naman ng dial ng ito, ay nako, hindi po ganun ang Panginoon. Direct na tayo sa Kanya. That's why He is the great high priest, no? Our great high priest in heaven, seated at the right hand of the throne of God. Kaya nga, because Jesus Christ is God's oath appointed, and naalala niyo yung promise, swear to God, yun yung oath eh. Samantala talagang maniwala yung pinapangakuan natin. Halimbawa, mangungutang, promise, magbabayad ako, cross my heart, swear to die, mga ganun pa. Ha? Yun yung oath eh. Pero bandang huli, hindi naman natusunod yun. Minsan, tatago na. Pero ang Panginoon, dahil gano'n ang gusto niya, sige, pero totoo akong mangako, totoo akong manata. Panatang tawag din sa Tagalog ng oath eh. Kaya nga, di ba, yung mga pumapasa sa board exam, hindi pledge taking eh. Oath taking ang tawag. Oath taking. Para malaman nila na meron silang responsibility. Yan. May Tagalog version. Kaya nga, how does the eternal priesthood of Christ empower us to live faithfully in a broken, busy, and burdened world today? Paano tayo binibigyang kapangyarihan ng walang hanggang pagkasaserdote ni Kristo na mamuhay ng tapat sa isang wasak, abala? Minsan, sama tayo dyan, no? Abala, no? Aba na lang, huwag na yun, sama nyo. Huwag na sama, aba. Maging aba tayo, no? Alam mo yung Tagalog, English ng aba? Parang meek or poor, in spirit. At mabigat na mundo ngayon. Tama? Napapansin natin o pinapansin pa natin yung mga kaganapan sa paligid natin? Ha? Kaya patuloy tayong i-angkor ang ating faith sa ating Panginoong Kristo. And to the extent that it was not without an oath, for they indeed became priests without an oath. Through the one who said to him, "The Lord has sworn and will not change his mind, you are priests forever." By the same extent, Jesus also has become the guarantee of a better covenant. Okay. So tingnan nyo lang po sa inyong mga Bible translation. First, main point, Christ's priesthood is guaranteed by God's oath. Ito po yung passage, verses 20 to 22. So, yung pagiging saserdote ng ating Panginoon Kristo ay nagagarantiya sa pangako, panata ng Diyos sa sino mang sasampalataya sa Kanya. Okay? Kaya nga, the author shows us that unshakable, hindi mahuga na pundasyon of Christ's priesthood, God Himself swore an oath. So, first, subpoint or subtruth, yan, the divine oath. Hindi lang to oath ng isang sinuman, ito ay oath ng Diyos, ng mga Diyos at hari ng mga hari. At hindi ito nababago. Hindi na papalitan o na babaliktad. Okay? Pag sinabi niya, mangyayari at gagawin niya. Trust Him. That's why we are saved by faith by the grace of God through faith. Okay? Kaya sa verse 21,
may kinote doon. Reference nito yung Psalms 110 verse 4. The Lord has sworn and will not change His mind. God never swore an oath for Aaronic priest. But He did for Jesus. Ano sabihin po nito? Kasi Aaronic, no? Mga Levites yan eh. Siya yung unang high priest ng Levites o ng lipi ni Levi. Okay? Kapatid ni Moses. So, mangyayari, hindi pumasok si Melchizedek, yung pagiging priesthood, high priest in heaven, Jesus Christ, ay mali. Di ba? Mali. Kasi yung mga priest from Aaron until now, nangamamatay. Napapalitan. Napapalitan sila. Asan ba yung isang mic? Yung walang wireless. Okay. So, kaya, pag Aaron, ironic ang kalalabasan. No? Hindi pwede. That's why, si Melchizedek, the foreshadow of Jesus Christ, okay? Thank you. Hello. Without beginning and end and genealogy. And that's the deity of Christ. Kaya nga, this means Christ's priesthood is permanent and unchangeable. Hindi nagbabago. Permanente. No? Kaya nga, sabi niya kay Abraham, promise niya is an oath that he will become a father of many nations. Guaranteed blessing po yon. Kaya pinanghawakan ni Abraham yun. That's why he's the man of faith. Sa Hebrews chapter 11, siya yung number 1 doon na pinapakita. And the rest. And Lord willing, tayo din. Hindi man tayo nakatala doon. I do believe, kasama tayo sa mga unnamed, no? Believers ng Panginoon who truly trusting Him. Theologically, when God's word something, doubt dies and faith lives. Kanya po, when God's word something, mawawala po yung mga duda, mamamatay, at ang pananampalataya natin ang siyang mabubuhay. Okay? Amen? Okay? So, yun po yung katotohanan. Bakit there is God's oath and irreversible commitment. So thus, when God commits to you in Christ, no sin, no failure, no season of weakness erases, no, His promise. Kaya pag nangako ang Panginoon, committed siya. Basta si Kristo ang ating daan, katotohanan at ang buhay sa ating pananampalataya. Kaya nga, kasama lahat ng ating kasalanan, no, mula sa original sin, na minana natin through Adam, up to the end of our lives. That's why we continue to confess our sins. And He is faithful and just to forgive us. No? So, secondly, the divine guarantee. May garantiya ang Panginoon sa atin through Christ. He is our surety, assurance. Kaya dapat assure din po tayo sa ating mga faith. Ha? Kasi kung hindi, doubts. Ano ba? Lack of faith. And then we are prone to backsliding. Prone. Talaga na hindi ka talaga pala mananampalataya. Okay? Kaya nga po, Jesus become the guarantor of a better covenant. Kaya sabi ng Panginoon, pagluklok niya sa kanang trono ng Diyos, Ama, ginagaranti ako sa iyo, Ama, na ito ay aking mga anak. Ha? Ganun po yun. Kaya, we can direct
to Him. And He is our, sabi nga, advocate, mediator, and so on and so forth. A guarantor is someone who secures the fulfillment of a promise. And Jesus guarantees the new covenant with His own blood. That's why there is a new covenant or New Testament. No? Not to destroy the law, but to fulfill and to prove, no, that the law was given because of their transgression and not the basis of salvation. So during ancient Rome, ayan po, no? Sponsor guaranteed debts to others. Parang tayo yun, di ba? Minsan, may ganyang situation na na-encounter si Sis Ayi. Nag-guarantor siya. Ito, hirapan na maningin, mabayaran yung ginarantyan niya. Kaya sabi ko, nasa Bible yan eh. No? Sa Proverbs, na huwag magagarantor. Pero anyway, dahil sa siguro napaka niya, matulungin sa kaibigan niya. So, pero babayaran na naman siya na nakakabayad na. So, kaya nga, pag ayaw natin pumarap sa maganong sitwasyon, panghawakan natin yung salita ng Panginoon. Christ doesn't just give salvation, He guarantees it. Kita niyo? Kaya natin, pero dapat, kung ginarantyan ng Panginoon sa atin ng kaligtasan, magkaroon tayo din ng balik sa Kanya. No? Balikan natin ang Panginoon sa Kanyang dakilang ginawa para sa atin. Okay? Hindi tayo manatiling parang, parang we neglect the habit of meeting together. Lalo ko na naman yung verse 10, 24, 25. So therefore, you can face trials, temptations, and tomorrow, because Christ is standing behind you. Diba, siya na inaunahan, nasa unahan ng finish line. Hintay na lang po sa atin. He is so victorious. Genesis chapter 3:15 pa lang, pinakita na doon ang victory ng Panginoong Hesus. Nag-ayos pa ako ng mga nasirang tulo ng tubig. No? At inabot na ako ng gabi dito. Anyway, babawi na lang ako next. Dodoblehin ko. Sama ko rin po yung message niya. So, better covenant, the divine ground. So, the new covenant surpasses the old because it's based on grace, not law. Tandaan nyo, yung old based on the law, kaya pagdating sa sinabi ni Paul, Romans 3:23, dahil nga sa law kala nila malababayaran nila kasalanan, mapapatawad sila ng kasalanan sa pagsunod sa kautusan. Yan ang basis ng mga Hudyo. But the new covenant is based on grace. On Christ's blood, not animal blood. Kaya yung mga ceremonials, pertains to comparing and, in yung way para mabayaran mo kasalanan, aside from the Lord Jesus Christ Himself alone, ay walang masaysay, walang pong saysay yun. Anong mga panahon natin na ginagawa yun sa panahon natin? Baka meron pa dito. Nako, kaya tayo nagsisimba dahil para mabayaran ng kasalanan, gumagawa ng kabutihan, and so on and so forth. Old covenant po yan, kapatid. Kaibigan, hindi ka maliligtas sa kautusan. Theologically, depend not on your performance, but on Christ's perfection. It was already perfected by our Lord Jesus Christ. So doon ka mag-anchor, magtiwala. Huwag sa sarili mong kakayahan at kalakasan. So, kaya nga sabi sa Efeso 2:8-9 sa bandang uli, so that no one could boast. Walang magmapuri, magmayabang, magmalaki. So if God guaranteed Jesus' priesthood, then we can rest in His ministry. Kaya nakapaglilingkod tayo sa ministry ng Panginoon. Because we are saved by the grace of God through faith.
Kung ano mga ginagawa natin, mga achievements natin, kung iba, pinagmamalaki, pinagmamapuri, yung ang aking church, aking mga pastor, ang aking mga, disciples, we are just as stewards. Tandaan po natin. Jesus, the one who did it. Who did it. Tandaan po natin. Kaya nga, we can rest in His ministry. So, second point, main point, reference, biblical reference po natin. The former priests were many in number. Ayan po yun eh. Ito yung based on Aaronic or Old Covenant system. Because they were prevented by that from continuing in office. But he holds his priesthood permanently because he continues forever. Consequently, he is able to save those who draw near to God through him, since he always lives to make intercession for them. Hello. So, yan. Second point, main point, Christ's priesthood is ongoing because He lives. Because He lives. Meron tayo mamayang response song, nabuhay si Jesus. Buhay si Jesus. Forever. No? Kaya huwag ka na maghanap ng forever mo. Forever nyo. Dito sa lupa. Si Christ na dun sa langit. At ibibigay talaga yung gusto niyang forever dito sa lupa. Di ba? Yung mga kabataan natin nangunguna. Okay? Aaronic priest died. Ayan po yun, law. Kaya hindi pa basis yan pamagitan sa atin. Their ministry ended, but Jesus lives forever. So, His endless life, kita natin dito sa verse 23 to 24, kanyang walang pusang buhay. So, this present another way in which the OT priesthood is imperfect. Kasi kung perfect yun, wala nang New Testament, New Covenant, di ba? Eh di, panalo yung mga Hudyo. Sila, the best sila. Hindi sana bababa ang Panginoong Hesus, ang Diyos, sa katauhan ni Hesus Kristo. Diba? Yun lang yun. Mosaic law required many priests and high priests, but sooner or later, that would stop them from continuing in their roles. Kaya hindi pwede sila maging mediator natin. Hindi nagpapatuloy namamatay. Di ba nga, sa system of government na lang natin, sa mga presidente, nagpapalitan. Nag-iiba yung mga, di ba? Pag-administer ng government. Kasi nga, we are created uniquely. Hindi pare-pareho ang ating pananaw, ang ating isipan, and so on. But Jesus' priesthood, nakakaano na itong mic na ito. Palitan natin. Balik tayo dito. Sana gumana na. Hello. Yan. Nagpahinga lang pala. So, si Jesus Christ, permanent and perfect pa. It means no successor, no replacement, no retirement. Kaya po mga pastor, yan, wala pong retirement. Retire. Palit gulong. Palit gulong lang. Di ba? Bro, palit gulong lang tayo, Kung wala man tayo mapagpastulan at simbahan, ang ating mga tahanan. Diba? Mga tatay, para kayong mga pastor din ng inyong mga pamilya. Okay? Because He is alive forevermore. Kaya nga po, saan ba tayo? Parang na doble? Because Christ lives, His help never ends. Yan. Yung kanyang tulong hindi natatapos. Secondly, His endless salvation. His endless salvation. Walang katapusang kaligtasan. It's for all, once and for all, but for those who believe.
He is able to save the uttermost. To the uttermost. Kaya He is mighty to save. He is mighty to save. Sa Greek po yan, word, panteles. Panteles. Completely meaning, completely, fully, and forever. So yung salvation po natin is panteles. No? Walang katapusan. Kaya tama po yung buhay na walang hanggan, ang regalo ng Diyos. Di ba? Konektado. So kaya dapat lagi tayong konektado sa isa't isa, lalo sa Panginoon. So, this exact same phrase, exact same words is used in Luke 13 verse 11. Anong context nito? Yung disabling woman. Matagal na, 18 years, I think. 18 years na siyang lumpo, nakabaluktot. Pero nung dumating si Kristo, tumayo ka, ikaw'y magaling na. Dumiretso. Completely. Yan yung ginamit na word doon. Panteles. Okay? Complete, fully, forever na yan. Hindi na babalik. Kaya, once saved is always saved. Huwag po kayo mag-doubt doon. Kung may napapanood o nakikita kayo sa FB na against doon, respect them. Because we all know, if we are, tayo naman din nakakalam kung tayo tunay na ligtas. Kasi may pagbabago. We desire the will of God, even though, no, step by step, but we move forward dapat. Sometimes we stop, God allows it, but do not turn back. No turning back po tayo. So, like for example, the thief on the cross, di ba? He was saved completely. Now, today, I will be with you. I will bring you in paradise. And then in church history, si John Newton, ito po yung sumulat ng Amazing Grace. No? He was a trader ng slaves. Kaya sabi niya, I'm a great sinner, but Christ is a great Savior. Tahan nyo? Kaya, ang Diyos, ang Panginoong Jesucristo lang talaga ang makapagbabago ng ating buhay. Kaano mang kasama yan, no? At walang magsasabing, wala namang kasalanan. May kasalanan pa rin po. Dahil sabi ng Biblia, ang lahat ay nagkasala, wala abot sa kalulatian ng Diyos. Kaya remember, when sin runs deep, no? His grace runs deeper. If He lives forever and intercedes forever, what kind of priest is Jesus Christ? Kaya Book of Hebrews ends with His character. Dito natin makikilala talaga ang Panginoon Kristo. Kasi Christological dito. At only in this book, all of the books from Genesis to Revelation. That's why we must continue deepening our relationship to Him through His words. No? Through His words. Make it as a habit. Make it as our food for our spirit. Christ's priesthood, again, is ongoing because He lives forever. His endless intercession. Ano yung una? His endless life. Secondly, salvation and intercession. Walang katapusang pamamagitan. Kaya wala na tayong lalapitan ng mga santo-santa. Pwede tayo lumapit sa ating kapatid. No? Di ba? We can pray one another Pero Jesus Christ alone talaga ang mamamagitan sa atin dun sa Ama. So He lives to make intercession for them. Jesus continuously prays, represents, protects, and advocates for us. Nire-represent, ina-advocate, parang authority natin si Jesus Christ sa langit. No? Kaya we must always draw near to Him, confess our sins. Therefore, Christ can save us in ways which the Old Covenant never could. Yung Old Covenant, yung turo sa inyo yan. Manalangin ka ng 10 ganito o 10 ganyan. At mawawala na ang iyong kasalanan. Yan naman yung kwento ni Pastor. Kaya ang hirap, no? Nababayaran yung kasalanan. Kaya nangyayari sa bansa natin. Di ba? Epekto yun. Kasi, magnanakaw sila. Magbibigay naman ako sa simbahan namin.
Iba nga, nilalagay pa yung pangalan ng mga donors sa mga bakod eh. Doon sa probinsya namin, may ganyan eh. So, nabayaran nila kasalanan, corrupt na naman. Hindi nila makita na epekto ito ng maling pagtuturo ng reliyon. Kaya nga, Spurgeon said, your name is always in Christ, on Christ's lips. Jesus is the hotline that never puts you on hold. Alam niyo, pag tawag kayo hotline, minsan, ando na, o biglang mapuputol pa. Ay, okay? Pero Jesus Christ, we cannot cut off. No? Hindi tayo puputulan ng connection. Therefore, your security in your grip is not in your grip, but on God. In Christ grips. So, nakita niyo po, hinahawakan niya tayo. Yung promise niya, no one can separate us from the love of God. Tama? And no one, no, could, ano pa, agawin sa Kanya, sino man. Walang makaaagaw sa inyo. Pinalangin pa tayo niya doon sa Garden of Gethsemane, lulumuha kasamang dugo. Basahin niyo chapter 17 ng John. O Matthew ata. Bata. Pinalangin niya tayo na walang makaagaw sa sino man na sa Kanya ay binigay ng Ama. Therefore, your security is not... Yan. So, for it was fitting for us to have such a high priest, holy, innocent, undefiled, walang kasalanan, separated from sinners, walang kormihan, yan, undefiled. Separated from sinners and exalted above the heavens, who has no daily need, like those high priests, to offer up sacrifices. Kasi yung mga high priests, kailangan pa nila ng things para i-offer. Si Jesus Christ, hindi na. Kasi once and for all na ang kanyang dugo at laman. No? First for His own sins, and then for the sins of the people. Because He did this once for all time, when He offered up Himself. For the law appoints men as high priests who are weak, but the word of the oath which came after the law appoints a son, who has been made perfect forever. So kaya nga po, third main point, Christ's priesthood is perfect in holiness and sacrifice. Siya lamang po ang may ganyang karakter. Kaya nga, His perfect character. So Jesus is the perfect, complete fulfillment of God's promised role of high priest. He is holy, meaning set apart. Diba? Ganyan din po tayo. Kasi we believe. Have faith in Christ. We are holy in God's sight. Binukod tayo ng Panginoon. Kaya tayo narito. Nagpapatuloy. Okay? Though, we sin. Di ba? But in God's sight, si Jesus Christ, the blood of Him, no? Ang nakikita niya sa atin na naglinis. Kaya nga siya yung ating mediator doon. Kasi nga, alam din ng Panginoon, ang mararanasan natin dito, kasi naranasan niya, pero hindi siya nagkasala. Okay? Hindi siya nagkasala. Kaya we need the grace and mercy of God through Christ. Without it, wala. Nawa, hindi kamatayan ng isang professing Christian na wala siya sa gawain, presensya ng Panginoon. He is innocent and unstained, yun po yung undefiled, and He is separated from sinners in the sense that He was tempted without falling into sin. Jesus is exalted by God sa Philippians 2:9. Kaya nga, ito po yung foreshadow or foretold, through the Passover lamb. No? Yung mga may dugo sa hamba na dadaanan ng anghel ng kamatayan ay kanyang papas over, lalagpasan. And our church fathers, sabi doon, perfectus Deus, perfectus homo.
Ano yung perfectus Diyos? Perfectong Diyos, perfectong tao. Si Jesus Christ, tama? 100% God, 100% man. Kaya we believe not only that Jesus Christ is man, but also He is God. Jesus is the only perfect phrase that can perfectly save imperfect people. Wala nang iba. Hindi si pastor, hindi si leaders, o sino man. Tao. Si Christ lang. And, secondly, His perfect sacrifice. Kaya itong Kapaskuhan na ito, maalala natin, no? Ang unang pagsilang ng ating Panginoon, ang unang Pasko, no? Ay simula ng kanyang pagsasakripisyo. Hindi puro regalo ang nasa isipan. Puro pamasko. Diba? Pag konti pamasko, lungkot. So sad. Hindi po. Tayong mga Kristiyano, wala mang pang Noche Buena, wala mang tanggap na regalo. Nakapokus tayo kay Kristo. Naalala natin, hindi lamang yung pagsilang niya, pati yung kanyang pagsasakripisyo. At dito natapos. Siya'y muling nabuhay. Kaya nga, meron tayong laging family retreat. He doesn't need daily sacrifices. He offered Himself once for all. This is the true fulfillment of God's plan of salvation, where human efforts will fall short. Wala. Hindi makayanan ng mga tao. Palitan o higitan o pantayan ang ginawa ng Panginoong Jesucristo. Kaya yung mga sacrifices, no, wala na. Tinapos na yan. Kaya nga, Jesus' death on the cross utterly saves us from our sins. Sabi niya, the last word, it is finished. Tetelestai. Kaya sabay na putol ang tabing na telang mataas, naghahati between the Holy of Holies and the people of God. Meaning, we can enter boldly, no, to God's presence through Christ. Wala nang law. Wala nang mga seremonyas pa. No? Theologically, Christ's sacrifice is final, full, and forever. It is finished. Tetelestai. Yan po yung tinatatak sa mga nabanggit ko na yan dati, di ba? Na proof of ownership, proof of paid. Paid ka na, no? Sa mga restaurant during that time. Tetelestai. Binayaran ka na. So, His perfect appointment. So, may mga leader ng nag-a-appoint ng sarili niya. Kaya yun, nakulong. No? The appointed son. In the form of, alam niyo na yun. So, law-appointed weak priest. The oath appointed the son made perfect forever. Tanya, divine oath appointed the son. And that's made him perfect. It means Christ is eternally qualified through divine oath, divine nature, and divine mission. That's why our mission is divine here on earth. Because it is His divine mission. Kaya di ba, this is my beloved son, okay? Yung pinapatutuhanan ng Diyos na si Jesus ang kanyang sinugong bugtong na anak. So when Christ is your priest, your foundation is not your weakness, but His strength. Hindi natin strength, His strength. Kaya we need the strength of God through Christ. Hindi natin kaya mamuhay dito nang walang Diyos, walang Panginoon. Okay? Maliban na hindi ka tunay na anak. So, He is the guaranteed priest. So, ang gagawin natin, trust Him. Trust Him. He is the living priest. So, what we're going to do? Come to Him. We can come to Him. Draw near to Him. And, He is the perfect priest. So, rest in Him. Magpahinga tayo sa Kanya, huwag sa mundong ito. Every longing heart, every weary believer, every struggling Christian finds hope in Him. That's why He is our hope that holds us forever. So when you feel guilty, brethren, friends,
remember His once for all sacrifice. Wala na pong dadagdag yan. It is finished. When you feel weak, sometimes ganyan po tayo, spiritually speaking. Kaya nga, lagi tayo nagpapalakasan, nagpapaalalahanan. No? Because we love Jesus, love one another. Ano pa? Love the lost. Sometimes yung lost believers, no? Prone to backsliding. So, anong gagawin natin? Hayaan na lang ba sila? Yun yung parable of the lost sheep. Hindi lost goat. Ano ba yan? Diba? Sheep. Sabi, mananampalataya yun. Mananampalataya. Hanapin mo. No? Kaya, kahit makulit na ako, okay lang. Wala akong pakialam. Magkulit sa inyo. Magpaalalahanan. Kasi, trabaho po ng mga pastol ang hanapin ang mga nawawalang tupa. When you feel uncertain, remember God's oath. Stands behind Him. When you feel unworthy, remember He saves the uttermost. Diba? Niligtas niya tayo sa matinding pag-ibig to the uttermost. Kaya for God so loved the world. When life collapses, anchor your hope in His unchanging, hindi nagbabagong saserdote, pagkasaserdote. Kaya mga kapatid, sige, Tagalogin natin. Mga minamahal, si Jesus hindi lamang saserdote ng nakaraan, siya ang saserdote ng iyong kasalukuyan, ng ating kasalukuyan, ng ating kinabukasan, ng iyong kinabukasan. Magtiwala ka sa Kanya ng buong buo. Kumapit ka sa Kanya araw-araw. Huwag kang magtiwala sa iyong sarili. Sambahin siya ng tapat. Kasi alam din naman niya kung di tapat. Wala tayong may pagmamalaki at itatago sa Kanya. Ang lesson namin sa discipleship, no? Is an omnipresent God. Paglingkuran siya ng buong puso. Huwag for performance. Dahil kapag si Kristo ang iyong mataas na saserdote, ang iyong buhay ay maaaring tumayong matatag kahit sa pinakamatinding pagsubok. Paborito natin yan, di ba? Ito ang abangan ninyo. Hindi tayo free, no? Exempted sa matinding o pinakamatinding bagyo o pagsubok ng buhay. Tandaan nyo yan. Baka pag dumating yan, no? Sumpain nyo ang Diyos nyo. Sumpain nyo or maggalit kayo sa Panginoon. Kasi nga, hindi nyo ginawa ang part nyo, part natin, bago dumating ito. Okay? Hindi lahat easy ang buhay. Di ba? God not promised an easy journey, but He promised a glorious ending. Doon tayo tumingin sa glorious ending. Not here on earth, because the world will pass away, but His words, no, will not pass away. Do not, ayan na naman si Pastor, alam na ang kasunod. Do not pass away. Huwag magpasaway, mga kapatid. Eh, tandaan, Christ is our perfect high priest, the hope that holds us forever. Amen? Amen. Amen. So let's all stand and let us sing the response song. Matagal na tayong hindi nakapag-response song. Dito pa yung be? Ayan, dito. Ayan.
sa salita ng Panginoon. Nawa ay napapurihan natin ng Panginoon sa pakikinig, sa pamamagitan ng pakikinig ng kanyang salita. Ngayon naman ay dadako tayo sa pagsamba muli sa Panginoon sa pagbabalik ng mga ikapo. So yung kanina na yung kanta natin, no, kahit kailan hindi nagkulang ang Panginoon. No, parang sa buhay ko, parang tumanda na ako't lahat. No, na hanggang ngayon, nandito pa rin ako sa Panginoon, naglilingkod sa Kanya. At saka, hindi nagpabaya ang Panginoon sa akin. No, na until now, kung paano niya ako pinagpala mula nung ako'y bata, hanggang sa nag-aral ako, na meron akong mga honor hanggang nung nagkatrabaho ako, no, hindi, although nahirapan ako maghanap ng trabaho that time, sobrang nahirapan ako maghanap kasi lagi na lang no vacancy, ganyan. Pero yun nga, no, may plano ang Panginoon. So, nung bata pa lang ako, sumunod ako sa Kanya. Pero ano yung kapalit? No, sobrang pinagpapala naman ako ng Panginoon na until now, nagiging source pa rin ako ng mga taong nakapaligid sa akin para matulungan din sila sa buhay. No? Talagang nagpapasalamat ako kasi nagiging daluyan ako ng pagpapala ng Panginoon sa mga taong nakapalibot sa akin. Pero matanda na po ako. No? Pero hindi nagkulang ang Panginoon sa buhay ko, sa pamilya ko. So sabi nga doon sa 2 Timothy 2:13, kung tayo may hindi tapat, si Kristo ay tapat pa rin, sapagkat ang sa Kanya ay hindi niya itatakwil. So naranasan ko yung pagpapala ng Panginoon sa buhay kong ito. So talagang ibinabalik ko yung papurit pasasalamat. Kaya naiiyak din ako pagka kinakanta yung kahit kailan, hindi nagkulang ang Panginoon sa buhay ko. At nawa, no, yung pagiging, natin, yung ibabalik natin yung nararapat na para sa Panginoon. Kasi kung bubuksan ng Panginoon, hindi lang yung pinto, no, ang bintana para pagpalain po tayo. Sinasabi sa 2 Corinto 8, tandaan ninyo ito, ang naghahasik ng kakaunti ay mag-aani ng kakaunti, at ang naghahasik naman ng marami ay mag-aani ng marami. Gawin po natin.
papuri sa pamamagitan ng mga ikapong ito na ibinabalik namin sa iyo, Panginoon, sapagkat ang lahat ng nasa amin ay sa iyo, Panginoon. At na magamit nawa ang mga ikapong ito sa mga gawain, sa ikalalago ng aming pananampalataya at ikalalago ng iyong iglesia dito sa lugar ng Fortune, ganun din ang Buntong Palay. Maraming salamat sapagkat patuloy mo kaming pinagpapala ng kalakasan upang magamit namin sa paghahanap buhay sa everyday of our lives, Panginoon. At patuloy kaming dumadalangin na gagamitin mo ang mga trabaho namin, ang mga business namin, upang kami, Panginoon, ay maging daluyan ng pagpapala, hindi lamang sa aming mga kapatid, kundi sa ibang mga tao na nangangailangan din, Panginoon. Maraming salamat. Binabalik namin ang papurit pagsamba sa matamis na pangalan namin, Panginoong Hesus. Amen. Ngayon naman, dadako tayo sa announcement. So, ang ating... Ayaw nga. Magsiupo na po kayong lahat. Ngayon naman, dadako tayo sa ating mga announcement, no? Ang ating worship service noong nakaraan, December 7, ang attendance sa adult ay 25, sa children ay 11. Nung Sunday school, wala. Kasi para meron tayong kainan. Prayer meeting nung nakaraang Friday, ang adult ay 11, ang children ay 4. Ang attendance naman, hindi nabilang, no, yung kahapon sa children. Hindi nabilang yung kahapon dun sa children sa Buntong Palay. Wala. Nabilang? Ang children ay 35. Ang nanay ay mga nasa 20. Kasi naubos din yung 30 na prepare. Konti na lang natira dun sa sa food pack. Mga 8 lang. Naubos yung food pack natin for mothers. Ayun, nagkaroon kasi tayo ng children's fellowship, Christmas fellowship doon sa Buntong Palay. Ang Fortune naman, ilan ang attendance? Oo, ang dami din. 21 dito kahapon. Kasi, lagari si Rhea. Pagkatapos doon, pagdating dito, di pa siya kumain. Nagturo na siya sa mga children dito. Kasi, naniniwala siya sa Proverbs 22:6 na train up a child in a way he should go, and when he is old, he will not depart from it. So, next. Music ministry ay, ang attendance ay 11. Ang susunod nating prayer meeting sa next Friday. Oo nga, simbang gabi, no? So, mag-start, walang naka-announce for simbang gabi, no? Pero, i-announce na natin, start na ating simbang gabi ay 7? Hindi, anong oras? 7? O, 7 p.m. Parang prayer meeting din ang start. 8 p.m. mag-start tayo kasi may mga pasok ka daw. Mag-start tayo ng 17. Ano yun? Wednesday? Mag-start tayo ng Wednesday, Thursday, hanggang Friday, simbang gabi. Magdala tayo ng mga nakayanan natin, pandesal, margarine, or ham. Sige, ham. Palaman kasi yun. So, kaya keso or peanut butter. Sige, bibili na lang akong peanut butter. Magdala tayo, no? Tapos, yung kape, kung provided na rin yan, yung kape. Magsawa kayo sa kape. Damahin natin yung spirit of Christmas. Kasi, diba, nadadama natin yung mga bata tayo, nagsisimbang gabi tayo, madaling araw, diba? So, tayo, literal na gabi. Pero, may kainan after pandesal, kape, at may palaman. Hindi lang plain na pandesal. So,
Sabi nga, let us not give up the habit of meeting together as some are doing. Instead, let us encourage one another all the more. since you see the day of the Lord is coming nearer. So patuloy tayo magpalakasan sa pananalangin, sa mga gawain ng Panginoon kasi tayo rin yung magbe-benefit noon. Dawa ay datnan tayo ng Panginoon na gumagawa sa kanyang vineyard. Next. Ang worship presider sa susunod na linggo, December 21, si Sis Malu Goho. Ang ushers and morning greeters sa Sunday, si Sister Marco. Si Marco at si Sis Mean, yung mag-ina. Okay, birthday. Walang birthday. Walang may wedding anniversary. Okay. Ang cheerful heart giving natin noong nakaraang linggo ay total 6,161. Ang kape tinapay ng buhay ng mga kalalakihan pero mukhang sa ano na to magre-resume. Kasi maraming gawain. Patuloy pa rin tinatawagan, mag-donate pa rin tayo ng mga biskwit para sa gawain pa rin ni Rhea. Gawain ng Panginoon. Sa pamamagitan ni masipag na si Rhea. Family retreat, palapit na to. December 29 to 30, only swimming pa rin. Marami na bang nakapag, Konti pa lang daw ang nag-uulog. Baka isang bigayan na lang. Masaya naman to, kasi wanto sawa rin ang kainan nito. Wanto sawa ang kainan at saka ang swimming. Sa next Sunday na to, ang ating Christmas Fellowship. Pagkatapos ng simba ng ating worship service. Pat bless. Nay, Pat bless. Di ko nabanggit eh. Ang exchange gift ay worth 300 per family. Nakabili na daw yung iba eh. 200 lang. Ang gusto sumali, 200. 200 ang exchange gift. Pero yung pagkain, Pat bless tayo, no? Dala tayo ng kanya-kanya. Wala, no? Okay, ngayon naman ay may bisita ba? Kakakaano lang kasi kahapon eh. Ngayon dadako na tayo sa invite someone to church. Patuloy pa rin tayong inaanyayaan na mag-invite tayo ng bisita. Dako na tayo sa congregational prayer and benediction ni Pastor. Hello. Meron ka ta. Ayan. Okay. Ngayon sana ating Evangelism Day, pero sabi, nakapunta na kahapon. So next Sunday, tayo? Para to follow up na rin? Or next Saturday na lang follow up? Wala mo ng Evangelism Day? Ano sa tingin nyo? Christmas Fellowship pala. Sige. Sa Saturday na lang po tayo parang Evangelism Day. We will follow up those who attended yesterday's gift giving. There were 16
Sa list ni Sis Malu ba? Na newcomers, no? Mga parents ng children and new parents. New parents. Sa pala, meron din dito gift giving ng Fortune Children naman. Anong oras yon? 1 p.m. din. 1 p.m. So after na lang doon, after dito, punta tayo sa BP. Ha? Kahit tumaas yung BP natin. Diba? Kahit tumaas yung BP natin para sa Panginoon. De, joke. Hindi tayo pabayaan ng Panginoon. For His glory to eh. So, ano pa? Ang i-announce natin, baka nakalimutan. Yung mga messengers natin, alam niyo na kung sino ha. Si Sis Malu, kasama ba? Messenger, devotional sa Simbang Gabi. Sis Ayi. Basta, saka si Bro Bitoy. At ako. Kaya kung mayroong bibitaw sa inyo, may nakaabang dyan na, na appointed pastor naman, pastor. Ayan, pwede magamit, no? Sa devotional messenger. Sa Simbang Gabi. So anyway, pag-usapan natin mamaya. Mag-invite kayo. Evangelistic po ito. No? Mag-invite po kayo dahil yung ating mga messages sa Christmas, Simbang Gabi, ay evangelistic. Okay? So, gospel preaching, presentation. So, let us make this as a channel of reaching out people for Christ. Di ba? Love the lost. Love the lost. So, I challenge you, dapat bawat isa, at least bring one for the Lord. Ha? Okay? Amen ba? Bring one, each one, for the Lord this coming Simbang Gabi. Ha? May premyo kayo. Alam niyo yun? May premyo kayo. Inuunahan mo kaagad eh. Hindi, basta meron kayong reward. Meron kayong token. Basta hindi kayo token ha. So, yun po. Simbang Gabi, pag-imbita natin, at isang kaluluwa lang ang maligtas. Sabi, laksa-laksang anghel sa langit ang nagbubunyi. How much more than one? Amen. Sige, let's all stand. Let's continue to pray one another. Okay? Especially those mga naghihintay ng mga resulta, ng mga board exam, kinakabahan. At saka mga may sakit. Ayan. At saka ng mga, wala ba kayong prayer concern dyan? Ha? Wala ba kayong prayer concern? Praise God, ha? Lahat answered prayer. Sige, let's all pray din kayo dyan, ha? Baka akala nyo, ako si Christ na mamagitan sa inyo. Yes, of course. Pag-pray natin yan. 16 yun, no? Sana, yung pagtanggap nila, pagsisisi sa Panginoon Kristo ay tunay. Kaya kailangan natin ma-follow up para we proceed to discipleship. Di ba? Go, evangelism, and make the disciples. Sige, let's pray. Heavenly Father, we thank you, Lord, again, for the privilege of coming to you directly, Lord, through Christ. Salamat po ng marami. Patuloy namin tinataas ang buong mundo sa kapayapaan, especially yung mga nagkakagera at nagkakaroon ng disputes with land and the seas. At kapayapaan at pagkakaayos ang isagawa mo, Panginoon. Kaya din po, Lord, ang aming bansa sa kapayapaan, kasaganahan, kaayusan. Patuloy mong pangunahan ang aming President BBM, lalo na po sa pagsugpo ng korupsyon na umiiral sa ngayon, na kung saan tunay nga makilala, malaman na yung mga masterminds o mga tao talaga na may sala.
upang sa ganun mapanagot ng batas at ng gobyerno, Panginoon, lalo na ng mga Pilipino na nagbabayad ng tax na tapat na kinukulim nila, Panginoon. Lord, tulungan mo po na tunay ngang ang ginagawa ng aming presidente ay tungo sa kaayusan at maayos na gobyerno, Panginoon, tungo sa kaunlaran, O Diyos. Dahil kung may maayos na paggogobyerno, kasunod nito ay maunlad na pamayanan o bansa. Kaya Lord, sa iyo po namin na angkor ang aming bansa. Batid mo ang kalagayan ng aming bansa. Dahil na rin epekto ng maling paniniwala, ang maling na ituro na dapat na ng mga tagapagturo ay itinuturo ang matuwid at tama mula sa iyong salita. Kaya Lord, unti-unti mong baguhin ang puso ng bawat tao, lalo ng Pilipino, dalhin sa tunay na aral na dulot ni Kristo mula sa iyong salita. Sa iyo po namin pagkakatiwalang lahat. Lord, ganun po, tinataas po namin ang yung church, LJFFC. Patuloy mong pagpalain, kami pagkaisahin at magmahalan, patuloy dahil kay Kristo, at patuloy mong pagpalain ang mga gawain na iniatang mo sa amin, Panginoon. Especially, Lord, yesterday, nagkaroon ng gift-giving and gospel proclamation. Dalangin namin na itong ministry na ito, Lord, na pinagkatiwala mo po sa amin ay magbunga ng mga kaluluwa na dudulog sa iyo at maglilingkod, Panginoon, dahil kay Kristo. Dalangin po namin ang mga nalalapit namin gawain like yung simbang gabi. Tulungan mo, Panginoon, ito ay maisagawa namin, ma-invite namin ang hindi pa mga mananampalataya at kasama na rin, Panginoon, ng mga nakarinig ng iyong ebanghelyo doon sa gift-giving and gospel proclamation, Lord. Nawa, Panginoon, sila ay matulungan sa pagkilala sa inyo, O Diyos, bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Tinataas din po namin, Panginoon, ang different ministries and ministers, kasama na rin po ng aming mga deacon and deaconess at coordinators na patuloy kaming magsikhay tungo sa iyong kalulatian at upang sa ganoon madatnan mo kaming tapat na naglilingkod sa inyo. Kaya dalangin ko, O Diyos, ang patuloy mong panguna at pagsama sa amin, O Diyos. At kaya din po sa mga pamilya represented today, patuloy mong igawad ang iyong masaganang pagpapala. Sa mga naghahanap ng trabaho, katagpuin mo, Panginoon. Sa mga nagtatrabaho, nagnenegosyo, at may mga talento, skills, pagpalain mo, Panginoon, upang sa gayon patuloy kaming makabahagi sa iyong dakilang layunin ng pagligtas, ng pagbabalik ng mga ipinagkatiwala mo, Panginoon, at maghandog din naman para sa ikalalawig ng iyong kaharian dito sa lupa, sa magitan ng LJFFC. Sa mga kapatid namin na may mga karamdaman, tulungan mo, Panginoon, bigyan ng kagalingan, probisyon sa kanyang gamutan o kanilang gamutan, upang sa gayon ay patuloy na buhay at kalakasan taglay ang kanyang patuloy na makamtan at ipaglingkod sa inyo, O Diyos. At kayo din po, patuloy namin tinataas ang mga nalalabang mga araw, lalo na sa nalalapit naming family retreat. Dalangin namin ang provisions mo at pakibahagi ng bawat isa. Upang sa ganon, before the end of this year, sama-sama pa rin kami, nagkakaisa, nagmamahalang dahil kay Kristo, nagtutulungan tungo sa iyong layon para ang lahat
ng mga tao dito ay makarinig ng Ebanghelyo at maligtas ayon sa iyong paraan at kalooban. Salamat mo ng marami at dalahin ko ang patuloy na pag-iingat mo po sa amin. Layo mo kami sa anumang mabigat na karamdaman, gawa ng kaaway, at mga maling aral, Panginoon. Dulot ng mundong ito at ng mga taong nagtuturo ng mga maling aral. Kasangkapahanin mo kami, Panginoon, tungo sa paghahayo at pakilala si Kristo sa iba. This we ask, in Jesus' name we pray, tanggapin po natin ang bendisyon ng Panginoon, ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pagliligtas sa Jesucristo ang ating Panginoon, at ang pakikipisan ng banal na Espiritu ay patuloy na sumatinawa ngayon at magpakailanman. Amen at Amen. Let us show our love for Jesus. Ang Pasko ay sumapit, tayo'y nasiawit ng magagandang ibig, dahil sa Diyos ay pag-ibig, nang si Kristo'y silang, may mga pantas na sidalaw, at ang bawat isa ay nagsipagandog ng tanging alas. Bagong taon ay magbagong buhay, nang lumigaya ang ating bayan. Tayo'y magsikap upang makamtan natin ang kasaganahan. Tayo'y nagsiyapin, habang ang mundo'y tahimik. Ang araw ay sumapit, sa sanggol na dulot ng langit. Tayo ay magmahalan, ating sundin ang gintong oras. At magbuhat ngayon, kahit hindi Pasko ay magbigayan. At magbuhat ngayon, kahit hindi Pasko ay magbigayan. Maligayang Pasko! God bless us! Magkamayan tayo ng putihan kay Kristo!